Sa unang tingin, parang achievement niya ito. Panoorin niya ito. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 200 at 20 Pilipino ang pinagkalooban. 220 daw ang napardon ng Highness Sheikh Mohammed, President ng UAE. Ng pardon Wow, achievement! ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, Ang klaseng mukha yan. nakaragdagan Anong klase yan? sa 100 at Aba, mukhang nagpa-cleaning ng ipin na hindi na yellow 43 Pilipino Mukhang nakinig ka ata sa... Yan ang maganda sa criticism sa gobyerno. na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha Anong Eid al-Adha? ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. Hindi ko lang ma-take dito. Dahil daw sa robust relations between the two countries. Meron pa dito The pardon came after Marcos met with the UAE president in Dubai in November. Wala namang kinalaman yung pag-meet nila or pagtingin-tingin, pagkikita-kita nila. Kasi wala pong kinalaman yung pag-meet o relation ng Pilipinas sa UAE. Abu Dhabi, 27 November pa ito. President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has ordered the release of 2,269. Ibig sabihin, hindi lang mga Pilipino. 2,269 inmates from correctional institutions across the UAE on occasion of 53rd Eid al-Ittihad. So, ibig sabihin, dahil dito sa pag-celebrate nila ng Eid al-Ittihad, wala pong kinalaman ng kung ano-anong relationship or kung ano mang pagbisita niya. Walang binanggit dito. His Highness also pledged, take note, His Highness also pledged to cover all fines and penalties imposed on the inmates. Ibig sabihin, sila na ang gagastos. Pero dito sa balita nila, the Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in Abu Dhabi are currently processing the documentary and administrative requirements. Sila daw ang nagpa-process. Bakit dito sabi nila, itong UAE, sila na raw bahala doon sa fines and penalties imposed on the inmates. Pati ba naman yung gastos ng UAE, i-credit grab na naman ng administrasyon na ito. This initiative reflects His Highness commitment to providing released prisoners with an opportunity to rebuild their lives, achieve family stability, and contribute once again to their communities. Alam nyo, yung 220 na yan, hindi na po uuwi ng Pilipinas yan. Bakit? Anong mapapala nila sa Pilipinas ngayon? May trabaho bang ibibigay ang Marcos Jr. na to? Wala! Hindi ko lang kasi maano dito, parang pinapalabas nila na, it is because we have a very, very good relationship with the UAE. Robust relationship. So parang achievement. Ito na ba yung achievement mo, Marcos Jr.? Wala na bang iba? 5,500 flood control, peke. Ginagawa nyo sa PCSO, peke. Yung PhilHealth, wala kayong pakialam, hindi nyo binibigyan ng pondo, peke. Tapos, ito ay normal na pagbibigay, pagpapardon ng isang leader ng UAE, aakuhin mo na parang achievement mo. Samantalang nung panahon ni Duterte, tinatakot nga niya yung UAE. Alam mo yung sinisave ni UAE, ni PRRD, na may tuturing na achievement, yung threat niya sa UAE, yung threat niya na kapag itinuloy ninyo ang pag-execute dyan sa kababayan ko na yan, hindi na ako magpapadala ng mga trabahador dyan. Yun ang totoong achievement. Ka-release lang ng babae doon sa Maguindanao yun.
She's a Maguindanao lady. Before coming here, nag-usap kami. Kasi she was spared. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Sabi ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Suspension of the deployment sa UAE. Bitay po ang sinisave ni PRRD. Ibig sabihin, hindi mo na yun mapigilan. Unprecedented na po yun. Pero si Duterte, tinreten niya. Ito po yung dapat na achievement. Yung sinasabing 220 na pardon na yan, pumunta ka man doon, makipag-meeting ka man dyan sa Sheikh Al Nahyan na yan, ipapardon pa rin nila yan. Pero yung bitay na kamatayan na hatol, okay? Nasa presidente yan, nasa leader yan sa pakikipag-usap sa leader ng UAE. Kung mataas ang respeto nila sa'yo, pwede nilang hindi ituloy yung bitay. Nagkataon si Duterte ang presidente. Pero nung presidente, itong si Marcos Jr. Binitay raw ang Pinoy nang hindi inabisuhan ang pamahalaan ng Pilipinas. Ibig sabihin, weak ang pamahalaan ng Pilipinas, walang respeto. Hindi sila naniniwala sa kakayahan. Ayon kay DFA Undersecretary Ed De Vega, umapela na sila at nag-alok din ng blood money sa pamilya ng biktima pero hindi nila ito tinanggap. Sa halip na tanggapin ng pera, pinilit daw ng pamilya ang parusang death penalty para sa Pinoy. Pinili? Anong pinili? Sinong pamilya ang papayag na, sige, patayin nyo niya na yan? Hindi na pinangalanan ng DFA ang Pilipinong binitay alinsunod sa hiling ng kanyang pamilya. Hindi na rin daw nila isa sa publiko ang detalye ng kaso. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, nag-ugat daw sa issues sa pera ang away ng Pinoy at Saudi national. Nagpaabot naman daw ng tulong ang pamahalaan ng Pilipinas bago binitay ang Pinoy. Wala nga kaming kaalam-alam kung hindi nga ito ni-report or inilabas ng ibang news outlet o yung media outside. Hindi namin alam ito. Kay Duterte, hindi pwede yung ganito. Tatakutin niyo yung mga yan. Ituloy niyo yan. Hindi na ako magpapadala ng tao dyan. Wala talaga. Pero yung mga ganito, ayan, UAE pardon 220. Ano yan? Achievement na ba yung mga yan? Anong klaseng gobyerno ito?